ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Yaman ng mga magulang ang magkaroon ng mabuting anak. At ang mabuting anak ay nagmumula sa magandang pagpapalaki ng mabuting magulang. Ikaw, kabarangay, isa ka bang mabuting tao? Dear Papa Dudut, nung bata ako ay madalas na sinasabi sa akin ni Mama na huwag raw ako makikipag-usap sa mga hindi ko kakilala. Baka raw kasi may gawin silang masama sa akin o di kaya ay kunin ako para dalhin sa malayong lugar. Ngunit nung tumanda na ako ay narealize ko na sa buhay natin ay meron tayong makikilala na mga estranghero na magiging malapit sa ating puso at ituturing natin na parang isang pamilya. Bago ako dumako sa sulat na pinadala ko sa inyong programa, Papa Dudut, ay pabati muna ng isang masaganang katanghalian sa inyong lahat at sa mga kabarangay natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Cecil, 30 years old at nagtatrabaho bilang layout artist sa isang private company sa Pasig City. Pero tubong Antipolo, Rizal kami ng pamilya ko. Doon ako sinilang at lumaki. Solong anak lamang ako ng Mama Edna pero kasama namin sa bahay ang lolo at lola ko na mga magulang ng nanay ko. Kung babalikan ko ang buhay namin noong araw ay masasabi kong may kahirapan. Lalo na't si Mama lamang ang nagtatrabaho sa amin. Dati dalawa sila ni Lola, kaya naman kaya pa naman niyang magtinda sa palengke noon. Pero dahil matanda na siya ay pinahintunan ni Mama. Bali cashier ang nanay ko sa isang 24/7 convenience store na malapit sa simbahan ng Antipolo at ang pasok niya ay 6 na araw sa isang linggo. Maliit lamang ang kinikita niya na siyang pinagkakasya namin na pambili ng pagkain at panggastos sa pang-araw-araw, Papa Dudut. Itong 350 para sa tubig, ito namang 700 sa kuryente. Itong 500 pambili ng bigas. Naku, parang kukulangin pa yata itong sinahod ko ah. Hi, Ma! Oh nak, nandiyan ka na pala. Opo. Magmano ka muna. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Bakit parang natagalan ka yata ng uwi? May ginawa ba kayo sa eskwelahan? Wala naman po. Hirap lang sumakay ng tricycle. Punuan kasi. Akala ko ba sa may pilahan ka naman sumasakay? Opo. Kaso doon nga ako natagalan. Inabot ako ng 45 minutes. Walang masyadong tricycle na dumarating eh. Ang sabi na traffic daw papunta sa may simbahan. Ay, ewan. Ganun talaga. Tumarami na rin kasi ang tao rito sa Antipolo. Dati naman hindi ganyang ka-traffic. Pero kung nagrereklamo ka na sa traffic dito, mas kumusta kaya sa Maynila, di ba? Yun nga po. Naisip ko tuloy, paano na biyahe ko kung sakaling doon ako makahanap ng trabaho? Sa Maynila talaga? Hindi ba pwedeng sa malapit na lang? Pwede naman po, pero depende kung saan ako makakapasok eh. Ano po yung binibilang nyo? Eto ba? Opo. Sweldo ko. Hinihiwa-hiwalay ko na yung pambayad natin ng tubig at kuryente, pati pambili ng bigas at ulam para hindi na ako malito. Kilala mo naman tong nanay mo. Doon lang ako sa tindahan namin magaling na kahera. Pero pagdating sa sarili kong pitaka, napaghahalo-halo ko rin yung pera ko. Ay, kaso mukhang kakapusin tayo. Maliit lang sinweldo ko ngayon. Gawa ng ilang araw din akong absent dahil sa pagkakasakit. Hala, paano na po yan? Hindi bale, manghihiram na lang ako sa auntie mo pag kinapos tayo. Pero baka tubuan niya po kayo ng malaki. Naalala niyo nung isang beses, nang hiram kayo ng 1,000 tapos tubo 500 na? Isang buwan niyo lang naman yun hinulugan? Oo, ganun nga. Pero hayaan mo na. Buti nga pinahiram tayo.
Kung pwede pong wag na lang kayong manghiram ma, wag na. Kalahati na lang po ng allowance ko yung ibigay niyo sa akin tapos yung kalahati, idagdag niyo sa mga gastusin natin. Hindi naman pwede yun, anak. Kaya nga ako nagtatrabaho para masuportahan yung pag-aaral mo. Kung kalahati lang ng kabuang allowance mong ibibigay ko, aba, mahihirapan kang pagkasyahin yun. Ako na pong bahala doon. Kaya ko pong pagkasyahin yun. Tsaka, tulong ko na lang po yun para sa pamilya natin lalo wala pa naman akong trabaho. Kahit na. Pero wag mong mamasamain ha. Nagpapasalamat ako dahil sa edad mong yan naiisip mong tumulong sa pamilya natin. Kaya lang nag-aaral ka pa. At yun ang dapat mong pagtuunan ng pansin. Hindi ko naman po pinababayaan ang pag-aaral ko. Alam ko, pero ayoko lang mahati ang atensyon mo sa ibang bagay. Lalo na sa kaiisip ng kung paano matutulungan ang pamilya natin. Kaya ko na to. Ako nang bahalang dumiskarte rito. Sige po, pero pangako ko sa inyo kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral, tutulungan ko kayo sa pagtataguyod ng pamilya natin. Hindi na po kayo mapapagod masyado dahil ako na yung magtatrabaho. Salamat kung ganun. Pero bilang nanay mo, responsibilidad kong itaguyod ang pamilya natin. Kung sakali na makakatulong ka na pagdating ng araw, salamat. Pero wag mo pa rin kalilimutan ang sarili mo. Dapat ma-enjoy mo rin yung perang pinaghihirapan mo. Paano ko po gagawin yun? Gumala ka kahit paminsan-minsan. Puntahan mo yung mga lugar na hindi mo pa napupuntahan. O di ba nung bata ka marami kang gustong puntahan? Pangarap mo ngang makapunta sa Baguio, saka sa Ilocos kasi gusto mong magpicture dun sa vegan. Gawin mo yun hanggat bata ka at malakas ka. Parang hindi ko naman po kayang gumala ng mag-isa. Gusto ko kasama ko kayo nila lolo at lola. Kung isasama mo kami, dyan lang tayo sa malapit makakarating. Alam mo naman ang lolo at lola mo, napakabagal maglakad. Tatamarin ka na lang umalis ng bahay. Sobra naman po kayo kina lolo at lola. Ay, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Sige po kayo, baka marinig kayo ni lola. Kahit mabagal na maglakad yun matalas pa rin pandinig nun. Mismo. Naalala ko nung kunento niya na narinig daw niya na nag-aaway yung mag-asawa nating kapitbahay. At alam mo ba kung anong pinag-aawayan? Huh? Ano po? Babae. Babaero raw yung asawang lalaki. Tapos nabuking nung misis. Kaya yun. Inimpake nung misis lahat ng mga gamit saka pinalayas. Buti nga. At narinig po yun lahat ni lola? Oo. Nagulat na lang daw kasi sila ng lolo mo nang may biglang nagsigawan. Abala siya nun sa pagaganchilyo. Kaya habang may kinukuting-ting ang kamay niya, nakikinig naman ang tenga niya. Ibang klase po pala ang talent ni lola. Naku, chismosa talaga yung nanay ko. Buti nga hindi ako nahawa sa kanya. O basta anak ha, nagkakaintindihan na ba tayo? Saan nga po ulit yon? Napag-aaral mo munang atupagin mo. Diyan ka muna mag-focus. Yung pagtulong mo sa pamilya natin, isa ka na. Kaya ko pa naman. Mangako ka. Opo ma, pangako po. Papadudot kahit na mahirap lang ang pamilya namin at simple lang ang trabaho ni mama ay masasabi ko naman na napakabait niya. Mana siya kina lolo at lola na bukod sa mapagpakumbaba ay down to earth din o yung bang makamasa. Kilala rin sila sa lugar namin bilang mga mabubuting tao. Kaya nga proud na proud ako kay mama at sa pamilya namin at nangako ako sa kanila na kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral ay tutulong ako sa pagtatrabaho papadudot. Nang mga panahon na yon ay kaka 4th year college ko pa lamang. Medyo dumarami ang mga gastusin sa eskwelahan kaya naisipan kong mag-working student. Nagsabi naman ako kay mama na nung una ay tinutulan niya. Baka raw kasi mahirapan akong pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral. Pero sinabi ko na kakayanin ko lalo na at marami rin naman akong bakanting oras. Pumasok ako sa isang karinderya bilang all-around serbedora at dishwasher papadudot. Neng, pwede ba
bang makiupo rito sa bangko nyo? Pwede naman po. Wala naman pong gumagamit. Salamat. Ay, Gusto niyo po ba ng tubig? sige. Nauuhaw na rin ako eh. Kukuha lang po ako ng baso at pagsasalinan ko kayo ng tubig. Napakabait mo naman para alokin ako ng tubig. Ito na pong tubig niyo. Salamat. Magkano ba to? Babayaran ko. Naku, hindi na po. Libre po yan. Talaga? May libreng tubig pa pala ngayon? Meron pa naman po. Dito sa karinderya namin pag kumain kayo, syempre libre na yung tubig. Kaso, di naman ako kumain. Ayos lang po yun. Huwag niyo na pong bayaran yung tubig. Tsaka nakita ko kasi na mukhang uhaw na kayo eh. Sinabi mo pa. Kanina pa ako naglalako nitong mga paninda kong bimpo, panyo at panghugas ng pinggan dyan sa may palengke. Ay, talaga po? Pero kumain na po ba kayo? Oo, kumain ako. May baon akong kanin sa kaulam. Kinain ko dun sa may plaza sa tapat ng simbahan. Umupo na lang ako sa tabi. Nabusog naman po ba kayo sa kinain niyo? Oo naman. Kaso, 3:00 na ng hapon ngayon. Natunaw na yun sa tiyan ko, kakalako ng mga paninda ko. Kung ganun, gusto niyo po bang kumain? May merienda po kami rito. Merong palitaw, banana Q, lugaw, tsaka goto. Meron din po kaming mami tsaka sopas. Nako, Neng, hindi na. Wag na. Wala akong pambayad kung kakain pa ako. Mahina kita ko ngayong araw. Maliit lang maiuwi ko sa pamilya ko tapos mababawasan pa. Kaya lang sabi niyo, natunaw na po yung kinain niyo kaninang tanghali dahil 3:00 na ng hapon. Tsaka oras na rin para magmerienda. Ayos lang naman ako. Matitiis ko pa naman tong gutom ko eh. Saka nabusog na rin ako sa libreng tubig na bigay mo. Salamat ulit. Maglalako pa ako pag nakapagpahinga ako ng konti. Lalo kayong magugutom kapag naglako kayo ng walang kain. Ay, alam ko na po. Ililibre ko na lang kayo ng merienda. Anong gusto niyo? Ha? Sabi ko po, ililibre ko na lang kayo. Hindi na kailangan. Sige na po, mamili na kayo. Alam niyo ba na masarap po magsopas ang tagaluto namin dito, magatas, maraming gulay tsaka masahog. Hindi puro buto-buto ng manok, may makakain po kayong laman. Salamat na lang, pero wag na. Nakakahiya naman sa'yo kung ililibre mo pa ako. Hindi po yun nakakahiya, at saka gusto ko rin naman po na ilibre kayo. Wag na po kayong tumanggi ha, mas masarap po magtrabaho ng busog. Sige na nga, mukhang hindi ka na rin naman mapipigilan. Medyo po. Ano pong gusto niyo kainin? Yung sopas na lang. Parang gusto kong umigop ng mainit-init na sabaw. Sige po, teka lang. At ipaghahanda ko kayo ng order niyo. Salamat. Naalala ko tuloy yung isang babae na nagbigay ng maiinom at makakain din sa akin noon. Talaga po? Oo, pareho kayong mabait. Salamat po. Kaunti lang talaga kumakain sa karinderya nyo pag ganitong oras, no? Pansin ko kasi wala masyadong tao. Nagkataon lang po siguro. Madalas punuan, lalo pag ganitong oras ng merienda. Ito na pong sopas niyo. Wow! Ang bango! Saka mukhang malinamnam. Tama ka nga na magatas at masahog. Sabi po sa inyo eh. Pero mainit din po yan ha, kaya dahan-dahan. Salamat talaga ha. Kahit di mo ako kilala pinainom at pinakain mo ko. Pagpalain ka ng Panginoong Diyos, Neng. Ano nga palang pangalan mo? Cecil po. Ako naman si Ray. Pwede mo akong tawaging Tatay Ray. Sige po, Tatay Ray. Parang kaedad mo na rin kasi yung panganay ko. Teka, tama ba? Ilang taon ka na ba? 20 years old na po ako. Tama nga ako. Magkasing edad nga kayo. Matanong ko na rin kung nag-aaral ka ba. Opo, kaka 4th year college ko pa lang. Pareho kayo ng panganay ko. Pero bakit ka nagtatrabaho rito sa karinderya? Sumasideline lang po ko dahil marami kaming bayarin sa school eh. Mama ko lang po yung may trabaho sa amin kaya medyo kapos sa mga gastusin sa bahay. Ang bait mo naman dahil nagkusa ka ng tumulong sa mama mo. Ayaw nga po niya kasi baka raw mahati yung atensyon ko. Gusto kasi ni Mama focus lang ako sa pag-aaral kaya lang nagkasabay-sabay naman po yung mga gastusin nung magkasakit sina lolo at lola. Kumusta na ang lolo at lola mo? Magaling na po sila. Mabuti naman. Alam mo, naiintindihan ko mama mo. Ayoko rin kasing pagtrabahuin ng mga anak ko dahil
Hanggat maaari, gusto ko pag-aaral lang nila yung atupagi nila. Kaya nga nagsusumikap ako sa paghahanap buhay para masuportahan ko sila. Ang swerte naman po ng mga anak niyo sa inyo. Ako ang maswerte sa kanila. Kahit na mahirap lang ako, sila naman ang yaman ko. At alam ko, ikaw din ang kayamanan ng mama mo dahil mabuti kang anak, Cecil. Salamat po. Kain na po kayo ng sopas bago pa po lumamig. Sige, salamat ulit sa masarap na merienda. Papadudot napakabait ni Tatay Ray. Bagaman bakas sa mukha niya ang pagod dahil sa ilang oras na paglalakad at paglalako ng mga paninda niya ay hindi naman nawala ang determinasyon sa mga mata niya. Kaya kahit ako na pagod na rin ng mga panahong yon, ay para bang nahawaan ng lakas at katatagan niya. Alam ko na maswerte ang mga anak ni Tatay dahil isa siyang masipag at responsableng ama. Nung umalis si Tatay Ray, Papadudot, ay hindi na mawala ang ngiti sa mga labi ko. Aminado ako na gumaan ang pakiramdam ko sa maiksi naming pag-uusap. At kahit na noon lamang kami nagkita, pakiramdam ko ay matagal na kaming magkakilala. Napakarami pa niya sanang gustong ikwento kaso ay kailangan na niya ulit magpatuloy sa pagtitinda. At habang pinapanood ko Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, lumaki akong walang kinamulatang ama nang hindi nito panagutan si mama. Pero matapang akong tinaguyod ng nanay ko sa tulong na rin ng aking pinakamamahal na lolo at lola. Pinaramdam nila na walang kulang sa akin kahit na wala akong tatay sa pamamahay namin. Kaya nga hindi na rin ako nagdamdam sa sarili kong ama. Bagaman may mga pagkakataon na napapaisip ako kung anong pakiramdam nang mayroong tinatawag na papa o tatay. Nagpatuloy pa ang mga araw, dumalas ang pagdaan ni Tatay Ray sa kalendarya namin para kumain. May baon siyang kanin para makatipid at ulam na lamang ang binibili niya. Doon na rin siya nagmemeryenda lalo na kapag may extra siyang pera dahil maganda ang benta niya. Ako ang laging nagsaserve sa kanya kahit na dalawa naman kaming serbedora doon. Gusto ko kasi na makumusta siya at makakwentuhan saglit pagkatapos niyang kumain at kapag wala nang masyadong customer. Isang araw, wala akong duty sa kalendarya dahil may klase ako. Nung hapon na yon ay nakita ko si Tatay Ray sa may plaza malapit sa simbahan habang nakaupo sa isa sa mga bakanting upuan. Agad ko siyang nilapitan para kumustahin, Papadudot. Nalaman ko na kaunti pa lang pala ang benta niya tapos ay nadukutan pa siya. Awang-awa ako kay Tatay Ray kaya sinabi ko na gusto ko siyang tulungang magtinda. Nang una ay nagdalawang isip pa siya pero may karanasan naman ako sa pagtitinda. Lalo at sinasama ako ni Lola noong bata ako sa paglalako ng mga kangkong at talbos ng kamote sa barangay namin, Papadudot. Ang galing po natin, Tatay Ray. Naubos natin yung mga paninda niyong bimpo. Oo nga eh. May natira pa rito sa mga panghugas ng pinggan pero isasama ko na lang to bukas sa mga ilalako ko. Salamat sa tulong mo, Cecil ha. Kung hindi dahil sa'yo di ako makakabawi sa nawala sa akin. Wala pong anuman pero nakakapanghinayang pa rin yung pera na ninakaw sa inyo. Nangihinayang din ako. Kaso iniisip ko na lang na baka mas kailangan nyo nung kumuha kesa sa akin. Paano niyo po nasabi na mas kailangan niya? Ay, naisip ko lang na baka wala na siyang ibang maiisip na paraan kaya nagawa niyang magnakaw. Pero di ko sinasabi na tama at mabuti ang pagkuha ng bagay na hindi sayo. Masama pa rin yun. Sabi mo nga, nakakapanghinayang. Kaya lang, ngayon lang naman to nangyari sa akin. Sa tagal ko na rin nagtitinda rito, ngayon lang ako nanakawan. Ayoko namang
pakaisipin pa yun hanggang pagtulog ko dahil magtitinda pa ako bukas. Pinagpapasa Diyos ko na lang yung kumuha na sana gamitin niya sa mabuti at kapaki-pakinabang yung pera na pinaghirapan ko. Bilib din po talaga ako sa inyo, lalo na dyan sa mga sinabi nyo. Talaga? Anong nakakabilib sa sinabi ko? Pag iba po yung nagsabi, malamang magagalit sila. Baka nga isumpa pa nila yung nagnakaw sa kanila na may mangyaring masama o kaya malasin. Pero ibang klase kayo kasi di kayo humiling ng ganun sa taong ginawan kayo ng masama. Pinagpasa Diyos nyo pa nga. Naniniwala kasi ako na hindi likas sa ating mga tao ang pagiging masama. Meron lang talagang mga sitwasyon na bagaman di natin ginusto, nangyayari sa atin na siyang nagiging dahilan para makagawa tayo ng kasalanan. Kaya ako sinabing pinagpapasa Diyos ko na lang yung kumuha ng pera ko. Para hipuin na rin ang may kapalang kanyang puso para makapagbagong buhay. Lalo nyo po akong pinapahanga, Tatay Ray. Ikaw naman, hanga rin kaya ako sa'yo. Kasi tinulungan mo ako magtinda kahit na laking abala nun sa'yo. Hindi po yun abala. Masaya po ako na nakatulong ako. Kung napaparangalan lang ang mga magulang na mabuti ang pagpapalaki sa mga anak nila, tsak, isa na rin ang mama mo. Napakabuti mong bata. Salamat po. Mabuti rin naman po kayong magulang eh. Huwarang ama sa mga anak nyo kaya alam ko na proud sila sa inyo. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko bilang tatay. Gusto kong iparamdam sa mga anak ko na wala akong hindi magagawa para mabigyan lang sila ng maayos na buhay. Ay, alam mo, kahit na mahirap lang ang buhay natin, kahit na marami tayong pinagdaraanan sa mundo ng mga bagay o sitwasyon na di natin kontrolado, mahalaga pa rin na huwag tayong mawawalan ng pag-asa sa kinabukasan. Ang ibig po bang sabihin nun, palagi tayong umasa sa mabuti? Oo, kasi nagiging maayos din naman ang lahat sa uli. Nasasabi ko to dahil marami-rami na rin akong pinagdaanan na trahedya sa buhay, lalo na nung binata ako. Tapos, napagtanto ko na di naman pala talaga nawawala ang mga problema o pagsubok sa buhay ng tao. Pero di rin naman yun namamalagi. Ibig sabihin, pwede po akong umasa na magiging mabuti ang sitwasyon ng buhay namin pag nakapagtapos na ako ng pag-aaral at nakapagtrabaho? Oo naman. Ngayon lang naman yung mahirap kasi nga mama mo lang yung nagtatrabaho. Pero alam ko kapag natupad mo na yung pangarap mong makapagtapos at nakakapagtrabaho ka na, giginhawa na rin ang pamumuhay nyo. Magiging magaan kasi katukatulong ka na ng mama mo sa pagtataguyod ng inyong pamilya. Opo, kaya lang, naiinip na po ako. Anong kinaiinipan mo? Gusto ko na pong pabilisin ang mga araw para dumating na yung graduation day ko tapos maghahanap na ako ng trabaho para matulungan si mama. Nalulungkot kasi ako kapag nakikita kong kinakapos kami sa mga gastusin eh. May trabaho ka naman dun sa karinderya, di ba? Kaya kahit paano, nakakatulong ka sa mama mo. Pero madalas sa baon lang at pambayad sa mga project namin sa school na pupunta yung maliit kong kinikita sa pagtatrabaho sa karinderya. Kung may sumobra, dun ko lang naaabutan si mama. Kaso, madalas talaga sa bulsa ko. Kaya nga pagsikapan mong makapagtapos. Nang sa ganun mas malaki-laki ang kitain mo. Dahil mas maayos yung lugar na pinagtatrabahuan mo. Sayang naman din kasi kung iiwan mo ang pag-aaral mo. Lalo na't malapit ka ng graduate. Yan din pong sinabi ni mama. Kaya nangako na lang ako na tutulungan ko siya kapag nakagraduate na ako. Matutupad yun dahil mabuti ang puso mo. At anuman ang hangarin ng mga tao na may mabubuting puso, nagkakatotoo. Basta, huwag ka lang mapagod magdasal at magpatuloy sa buhay. Yan yung lagi kong sinasabi sa mga anak ko. Na mahal ko sila kaya handa ako magsakripisyo. At alam ko na ganun din ang nararamdaman ng mama mo sa'yo. Nagsasakripisyo siya dahil mahal ka niya. Papa Dudut, na-inspire ako ng sobra-sobra sa mga sinabi ni Tatay Ray. Napakarami niyang aral sa buhay na binahagi at hindi ipinagdamot sa akin ang gabing yon. Na-realize ko na napakarami ko pa talagang hindi alam sa mundo
dahil sa edad ko. At mas lalo ko siyang hinangaan dahil sa pagkawais niya sa edad niyang yon. Dinagdag niya na hindi siya naging wais dahil marami na siyang nagawang tama, kundi naging wais na siya mula sa mga aral sa buhay na natutuhan niya sa lahat ng maling nagawa at pinagdaanan niya. Bukod doon ay mas nakilala ko rin siya at ang kanyang pamilya. Lalo akong nakumbinse na isa siyang mabuting padre de pamilya. Habang nagkwekwentuhan kami ni Tatay Ray ay bumili siya ng hamburger at palamig. Ako naman daw ang ililibre niya. Pagkatapos naming kumain ay hinatid niya ako sa sakayan ng tricycle at hinintay na makasakay ako para lamang masigurado na ligtas akong makakauwi sa amin. Bago kami tuluyang naghiwalay ng landas, muli siyang nagpasalamat sa tulong ko dahil daw nakarami kami ng benta. Sinabihan niya pa ako na hulog daw ako ng langit, kaya ingatan ako sa pag-uwi ko. Yun din naman ang hiling ko, na ingatan din siya para makauwi ng ligtas sa bahay nila, Papa Dudut. Magandang umaga po sa maganda kong mama. Pakis po. Magandang umaga rin, anak. Teka, bakit po kayo nandito? Akala ko shift nyo. Oo, dapat. Kaso nakipagpalit sa akin yung kasamahan ko. Kesyo magse-celebrate raw sila ng birthday ng anak nila. Kaya mamayang gabi pa ang pasok ko. Ayos lang po sa inyo yon? Oo naman. First birthday din ng bata. Tagal nilang hinintay yun. Pinagpanata pa nila. O sige na, maupo ka na para maipaghain na kita. Sige po. Ano pong niluto nyo? Ayan, nagsangag ako ng kanin saka nagluto ng tosino. Wow! Paborito ko po yan. Kaso, nasan po ang itlog? Nandun pa sa manok ng kapitbahay, nililimliman pa. Joke lang. Ma, ang corny. Ikaw naman? Tumawa ka naman paminsan-minsan sa mga joke ko para hindi yung ako lang mag-isa. Oh, ayan na yung itlog. Katatapos lang maprito. Salamat po. Kayo po, hindi pa kayo kakain? Kakain na rin. Sasaluhan kita pero… Teka, lagay ko lang tong shansi sa lababo. Ayan. Upo na po kayo. Andyan na. Sina lolo at lola po tulog pa? Anong tulog pa? Kanina pang alas 5 ng umaga gising yung dalawang yon. Alam mo namang hindi nila nakaugali ang magkanin sa agahan. Nagkakapit pandesal lang sila dyan sa tapat ng bahay. Sa bagay, palagi nga po pala nilang ginagawa yun. Oo, yung tumaambay sa labas habang nagkakape. Tapos papasok dito sa atin na sinisipo na pareho. Ganun talaga ang mga matatanda. Mahina na ang resistensya, kaya pinagsusuot ko na sila ng damit na makapal. Pag pinagsabihan mo kasi, sila pa ang galit. Sasabihin naghihigpit daw sa kanila masyado, matatanda na rin naman daw sila. Umuoo na lang ako para walang away. O kain na anak. Kayo rin po. Kumusta ang school mo? Mabuti naman po. Maraming ginagawa. Nakakapagod pero masaya naman. Gusto ko rin naman po yung ginagawa namin . Passion mo yung kurso mo . Kaya nga sinuportahan kita nung kuhain mo yan. Salamat po. Walang anuman. Mukhang perfect ang pagkakaluto ko nitong itlog . Kaya nga po, galing nyo. Syempre. Ay ma, may kukwento po pala ako sa inyo. Ano yon? May nakilala po akong matanda. Ray po ang pangalan niya pero tawag ko sa kanya Tatay Ray. Nagtitinda siya ng mga bimpo, panyo, tsaka panghugas ng pinggan malapit sa may simbahan. Ray na nagtitinda ng bimpo. Parang kilala ko yung tinutukoy mo . Talaga po? Oo. Taga dun lang naman siya sa kalapit na barangay natin. Minsan ko na siyang nabilhan nung tinitinda niyang panghugas ng pinggan. Nakikita ko rin siyang tumatambay dun sa upuan sa labas ng tindahan namin. Mabait yun. Paano mo pala siya nakilala? Nagpahinga siya sa karinderya namin tapos pinainom ko siya tsaka pinakain ng sopas. Nakita ko kasi sa itsura niya, uhaw at gutom. Napakabait naman ang anak ko.
Hindi naman po. Hindi raw. Pero pinainom mo ang nauuhaw, pinakain mo ang nagugutom. Kabaitan ang tawag doon. Mabuting bagay yun. Naaawa po kasi ako sa kanya. Pero mas nanaig po yung pagka-proud dahil alam ko na nagsisikap siya para maitaguyod yung mga anak niya. Masipag talaga yun. Ang alam ko, byudo na yun tapos may 3 anak. Nakwento na ba niya sa'yo? Tama ba? Opo. Nasabi nga po niya sa akin na namatay na daw sa sakit yung misis niya at simula noon, siya na yung nagtaguyod sa mga anak niya. Oo, nagkakwentuhan din kami noon pero saglit lang naman. Saka parang 1 beses lang. Katulad mo, naawa rin ako sa kanya nung umupo siya sa bangko sa labas ng tindahan namin. Kaya inabutan ko ng maiinom at makakaing tinapay. Nagpumilit pa nga siya na bayaran pero sabi ko libre ko na yun. Pero nahihiya raw siya, kesyo hindi naman siya pulubi. May punto, kaya ayun, bumili na lang ako ng paninda niya. Kayo po pala yung sinabi niya na babaeng nagbigay ng maiinom at makakain sa kanya. Naikwento niya? Mukhang ako nga yun. Nakakatuwa naman na pareho po pala nating tinulungan yung iisang tao. Kaya nga. At dahil dyan, nadagdagan yung mga bagay na ikinapaproud ko bilang nanay mo. Bakit naman po? Kasi hindi ka lang mabuting anak. Matulungin ka rin sa mga nangangailangan. Kanino pa po ba akong magmamana di sa nanay kong mabuting role model sa akin? Ay, sinabi mo pa. Papa Dudut, na-miss ko ang bonding namin ni Mama dahil nagkataon din na sabay kaming naging busy sa mga trabaho. Dagdagan pa ng mga gawain ko sa eskwelahan. Hindi na tuloy kami nakakapagkwentuhan o nakakakain ng magkasama kaya ng araw na yon na pareho kaming bakante ay sinamantala ko ang pagkakataon na makasama siya at syempre pati na rin sina lolo at lola nung pumasok na sila galing sa labas. Pagkatapos namin kumain ng pananghalian ay nag-decide kaming magsimba at matagal na rin kasi simula ng huling beses kaming lumabas ng magkasama. Habang nasa simbahan ay kita ko na taimtim na nagdarasal sina mama, lolo at lola ko. Doon ako pumikit at nanalangin sa Panginoon Diyos na sana'y gabayan niya ang aming pamilya. Ingatan niya ang mama ko at bigyan pa ng mahabang buhay ang lolo at lola ko. Tulungan din niya ako na matupad ang aking mga pangarap. Siyempre hindi ko kinalimutang banggitin si Tatay Ray at ang kanyang pamilya sa panalangin ko. Naniniwala ako na makapangyarihan ang dasal na mula sa ibang tao, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mabilis na lumipas ang 1 taon at dumating na ang araw ng pagtatapos ko. Taong 2015 ang graduate ako sa college at kahit na may pasok si Mama sa trabaho ay nakipagpalit siya ng shift sa kasamahan niya para lamang makapunta sa graduation ceremony ko. Hindi na noon nakasama sina lolo at lola dahil isang guardian lang ang pwedeng makapasok. Pero sa bahay ay abala silang dalawa sa pagluluto ng paborito kong biko at pansit para raw magkaroon kami ng pagsasaluhan sa pag-uwi namin ni Mama. Masayang masaya ako na nabigyan ko ng karangalan ng pamilya ko. Lalong lalo na si Mama. Paulit-ulit niyang sinasabi na nagbunga na ang pinaghirapan niya. At yon ay ang mapagtapos niya ako sa pag-aaral. Binanggit ko ulit sa kanya ang pangako kong pagtulong sa aming pamilya. Ngunit sinabi sa akin ni Mama na huwag kong masyadong i-pressure ang sarili ko. Pero syempre matagal ko na rin namang pangarap yon. Kaya nga agad ako nag-apply ng trabaho at makalipas nga ang ilang interview at exam ay naipasa ko ang posisyon na gusto kong pasukan, Papa Dudut. Nag-grocery po ako tsaka bumili na rin ako ng ulam natin. Tapos may ibibigay po ako sa inyo. Teka, kunin ko lang po sa wallet. Ano yan, anak? Eto po. Unang sweldo ko po. Bakit ang dami?
Tsaka di naman po marami yan, sakto lang. Sige na po, kunin niyo na. Sige. Pero marami pa rin ito. Tapos nag-grocery ka na, saka bumili ka pa ng ulam. Baka naman kapusin ka na yan, ha? Hindi po ako kakapusin. Sigurado ka? Baka wala ka ng pamasahe o pangkain. Nako, ayusin mo lang talaga yan, Cecil. Maayos po ko, ma. Tsaka sabing hindi nga po ko kakapusin. May pera po ako natinira para sa sarili ko. Sinabi mo yan, ha? May tiwala ako sa'yo. Oo nga po. O siya, sige. Salamat dito sa mga pinamili mong pagkarami-rami. Wala pong anuman. Excited lang talaga akong mamili para dito sa bahay. Para hindi na natin po problemahin kapag may kailangan tayo. Kinumpleto ko na po mula sa toothpaste, sabong panlaba, tsaka panligo, shampoo, mga toyo, tsaka suka at iba pang ginagamit sa pagluluto. Ay, meron ding biskwit tsaka cupcakes na paborito ni Lola para pag nagutom siya kukuha na lang siya dyan. May kape rin na gusto nila ni Lolo. Naku, siguradong matutuwa ang lolo at lola mo. Napakabait mong apo Pangarap ko po to para sa pamilya natin Ngayon na may trabaho na ako, gusto ko lang to pa rin. Sa susunod na sweldo ko, plano kong ipagpagawa kayo ng salamin sa mata. Wag na, mahal yun. Kaya naman po ng sweldo ko. Tsaka, para maging malinaw na yung paningin nyo, diba? Naalala ko lagi yung sinasabi na malabo na talaga mga mata nyo. Naisip ko, ipa-check up na natin para magawa ng salamin. Oo, pero nakakahiya naman sa'yo. Bakit naman po? Hindi mo naman kasi kailangang gawin yun. Pera mo yun. Dapat ine-enjoy mo sa sarili mo. Hindi mo ginagastos masyado dito sa bahay o sa akin. Hindi naman po kayo ibang tao. Mama ko kayo, pamilya po tayo. Tsaka, kayo na may sabi. Pera ko yun at masaya ako na gumagastos para sa inyo at sa bahay natin. O siya, sige. Alam ko namang hindi ko na mababago ang isip mo. Ang sabi ko nga, may tiwala ako sa'yo. Na ikaw din hindi mawawalan sa katutulong sa amin. Para sa akin, yung kapakanan mo lang ang mahalaga, lalo't may trabaho pa naman ako. Kahit may trabaho kayo, hindi rin naman kayo madalas bumili ng mga kailangan nyo. Kaya ako na pong bahala doon. Ako na yung bibili para sa inyo. At kahit nasabihin yung hindi ko kayo responsibilidad, gusto ko pa rin kayong alagaan dahil inalagaan nyo rin po ako nung bata ako. Responsibilidad ko yun. Nanay mo ko Hindi ko lang kayo nanay. Kayo na rin pong tumayong tatay sa akin Doble-doble yung role na ginagampanan nyo sa buhay ko kaya malaking pasasalamat ko sa inyo, ma. Yung pagsasakripisyo nyo pa lang para mabuhay ako. Yung pagtatrabaho para mapag-aral ako. Lahat ng yun kulang pang salitang pasasalamat para matumbasan ko. Hindi mo naman kailangang tumbasan yung mga bagay na ginawa ko sa'yo. Sabi ko nga, nanay mo ko, anak kita. At ginagawa ng mga magulang ang lahat ng sakripisyo para sa mga anak nila dahil mahal nila sila. Katulad ko, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko rin po kayo. Naalala ko po na sinabi rin sa akin niya ni Tatay Ray. Ang ano? Na kaya nagsasakripisyo ang mga magulang dahil mahal nilang mga anak nila. Totoo yan. Ay, kumusta na kaya si Tatay Ray? Simula kasi nung umalis ako dun sa karinderya na pinagtatrabahuhan ko hanggang ngayon wala pa rin akong naging balita sa kanya Naging busy din kasi ako. Nakikita niyo pa po ba siya na tumatambay sa may tindahan niyo? Hindi na, pero nakita ko siya nitong linggo lang. Bumili siya sa amin tapos kinumusta ko siya. Buti wala masyadong customer kaya nakapagkwentuhan kami. Nalaman niya na ako pala ang nanay mo kaya tuwang-tuwa siya. Di na rin pala siya nagtitinda dahil nagkasakit daw siya. Kaya pinatigil na siya ng anak niya. Hala, magaling na po ba siya? Mukha naman siyang malakas. Kinukumusta ka nga niya Sabi ko ayun, busy ka sa trabaho. Sabi niya mag-iingat ka raw lagi at proud na proud raw siya sa'yo. Sana po magkita ulit kami ni Tatay. Diyan lang naman siya sa may kabilang barangay. Pwede mong sadyain kung gusto mo talaga siyang makita. Ang sabi niya, may tindahan na raw siya. Pinundar ng anak niya na sing edad mo nung nakagraduate at nakapagtrabaho na rin. Kaya sa bahay na lang daw siya nagtitinda. Hindi niya na kailangang mapagod kakalako ng mga paninda niya. Nakaka-proud din po sila.
malapit na akong graduate sa college ay umalis na ako sa karinderya na pinagtatrabahuhan ko para mag-focus sa thesis namin. Kailangan kasi namin yung tutukan ng mga kagrupo ko. Simula noon ay hindi na kami nagkita pa ni Tatay Ray. Ewan, pero pag dumadaan ako sa may simbahan o pag binabagtas ko yung kalsada papunta sa palengke ng Antipolo ay hindi ko na siya nakikita sa dati niyang pwesto. Naisip ko tuloy na baka lumipat na siya ng lugar na pinagtitindahan o tumigil na sa pagtitinda. Kaya nga masayang masaya ako na malaman ang balita na katulad ko ay graduate na rin ang anak ni Tatay na nag-aaral. Masaya ako dahil katulad ni Mama, nagbunga na rin ang pagsisikap niya. Wala akong ibang hangad kundi ang umasenso sila sa buhay at hindi basta makaraos lang. Yun din kasi ang pangarap ko para sa pamilya namin nila Mama, Papa Dudut. Alam ko na malayo pa pero malayo na. Kaya nga nagsusumikap ako ng gusto para maibigay ko ang mga bagay na salat kami noong araw. At syempre para mapatigil ko na ang mama ko sa pagtatrabaho. Isang hapon hindi ko inaasahan na muli kaming magkikita ni Tatay Ray nang pauwi na ako. Basta napaka-random lang noon. May pinuntahan daw siyang taga-hasa sa palengke at naisipan niyang maglakad na lamang pauwi para makapag-ehersisyo. Nagdesisyon kami ni Tatay na magmerienda sa isang lumihan sa kanto para makapagkwentuhan na rin, Papa Dudut. Wow! Hindi ko alam na may masarap palang lumihan dito. Oo, lagi nga ako nagpapabili rito para ipang merienda. Bakit parang ngayon ko lang sila nakita? Kabubukas lang ba nila? Oo, ngayong taon lang pero patok na agad sa mga parokyano na naghahanap ng mura pero masarap na ipanlalaman tiyan. Sulit na sulit bayad mo rito. Marami pa silang binebentang ibang putahe. Nakita ko nga po sa menu. Ano-ano po bang natikman nyo rito bukod sa lomi? Yung goto nila sa arroz caldo. Tapos yung mami. Meron din silang siopaw. May sariwang lumpia rin at panalo ang sausawan nila. Wow! Marami na po pala! Mahilig kasi akong kumain. Pati na yung mga anak ko. Suki na nga kami rito eh. At kaya nananaba na rin ako. Bagay naman po sa inyo yung katawan nyo. Sabi rin ng mga anak ko yan. Siguro kasi masyado akong patpatin nung naglalako pa ako ng mga paninda ko. May kapayatan po pero hindi naman sobrang patpatin. Ikaw ba naman maglakad maghapon? Kaiikot ka susuyod sa palengke at mga bahay-bahay para may benta. Kapag naaalala ko nga yung mga panahong yun namimiss ko rin yung paglalako. Oo nga pala, nagkita kami ng mama mo nung bumili ako sa tindahan nila. Ay opo, nakwento nga po ni Mama kasi nabanggit ko na wala na akong balita sa inyo. Naging busy na rin po ako nung bago ako graduate hanggang sa nakapagtrabaho na ako. Kaya nga masayang-masaya ako na malaman na nasa mabuting kalagayan kayo. Masaya rin akong malaman na nakagraduate ka na at may trabaho na. Nag-alala kasi ako sa'yo nung di na kita nakita sa karinderya. Buti na lang mama mo pala yung kahera dun sa tindahan na tinatambayan ko. Nakwento rin ba niya na binigyan niya rin ako noon ng makakain at maiinom? Opo, sinabihan niyo pa nga raw siya na hindi naman kayo pulube. Oo, pero di ko naman intensyon na mapahiya siya. Okay lang po yun, gets na yun ni Mama. Sabi niya may point naman daw kayo. Pero mukha raw kasi kayong pagod at gutom. Kaya binigyan niya kayo nun. Alam ko na nagkakawang gawa lang siya kaya tinanggap ko na rin. Saka tama naman siya. Pagod, gutom at uhaw ako ng araw na yun. Katirikan din kasi ng araw. Napakainit. Kahit na may sombrero naman ako kulang pa rin. Tumatagos din sa mahaba akong damit ang init. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa mama mo na binigyan niya ako tapos pinagbilhan niya pa ako. Alam mo ba na siya ang buena mano ko nun? Hala, talaga po? Oo, medyo inaalat pagtitinda ko nung umaga. Wala masyadong customer. Tapos pagod na rin ako. Kaya masaya ako na bumili siya sa akin.
At pagkatapos nun, sunod-sunod na ang mga bumili sa akin. Halos maubos nga nun yung mga paninda kong bimpo. Masaya po akong malaman na marami pa rin kayong naging benta ng araw na yun. Oo, swerte ang mama mo eh. Maganda siyang buena mano. Pero syempre, alam ko dahil na rin yung nagsikap pa rin kayong makabenta. Hindi kayo sumuko kahit na inaalat kayo ng umaga. Umaasa pa rin kayo sa mabuti. Sa bagay, may tama ka. Yan po yung sinabi nyo noon sa akin, 'di ba? Huwag tayong mawawalan ng pag-asa dahil nagiging mabuti naman ang lahat. Oo, sinabi ko nga yun sa'yo. At masaya ako na sinaisip mo. Hindi ko po yun kinalimutan. Dala-dala ko sa puso ko. Simula kasi nang marinig ko yun sa inyo, gumaan-gaan yung loob ko. Nung una, natatakot pa ako sa mangyayari sa hinaharap pero na-realize ko, sino nga ba sa atin ang may alam ng mga bagay na hindi pa nangyayari? Tanging Diyos lang. Kaya ginawa ko, nagsikap ako, nagpatuloy, ginawa ko makakaya ko para makapagtapos ng pag-aaral. Hindi rin ako sumuko at umasa ako sa mabuti na makakahanap ako ng magandang trabaho na may maayos na sweldo para sa wakas matutulungan ko ng mama sa mga gastusin namin sa bahay. Ganyan nga, Cecil. Kailangan natin tibayan at tatagan ang ating puso sa pagharap natin sa mga hamon ng buhay. At kahit na mahirap, malungkot minsan, tandaan natin na pansamantala lang yun. Habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Yan ang mga katagang sinabi sa akin ni Tatay Ray na magpahanggang sa ngayon ay dala-dala ko pa rin sa puso ko. Dahil sa isiping yon ay mas natutuhan kong i-handle ang bawat sitwasyon ng mabuti. Yung bang kahit may mga pagkakataon na lugmok ako, ay kaya ko pa rin bumangon at magpatuloy. Nangyari yon noong namatay ang lolo at lola ko taong 2020 dahil sa COVID-19. Napakalungkot namin ni Mama. Pero sa kabila ng lahat ay nakausad pa rin kami. Sa kasalukuyan ay hindi na nagtatrabaho bilang kahera ang mama ko at nasa bahay na lamang siya. At ang pinagkakabalahan na lang niya ay ang panggaganchilyo, bagay na kinahiligan ng lola ko noong nabubuhay pa ito. Bukod doon ay palagi na rin kami nagtatravel ni Mama at sabay naming pinupuntahan ang mga lugar dito sa Pilipinas sa pangarap niyang mapuntahan. Pero noong nakaraang birthday niya ay nag-ibang bansa kami. Pumunta kami sa Taiwan at doon namin pinagdiwang ang kanyang kaarawan. Masayang masaya siya dahil first time raw niyang makapunta sa ganong kalayong lugar. Ako rin naman pero mas masaya ang puso ko dahil nabibigay ko na sa kanya ang mga bagay na pangarap lang namin noon. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-area. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love stories. May mga sakit na dulot ng kahapon na mahirap takasan. Minsan ay para itong bisita na walang pasabi kung dumalaw sa atin. Ikaw, kabarangay, meron ka bang masakit na nakaraan na hinding-hindi malilimutan? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga nakikinig ng programa ninyong Barangay Love Stories. Ako nga pala si Edgar, 35 years old at taga Quezon City. Hindi po talaga ako mahilig sa radyo, pero isang beses ay napakinggan ko ikaw, Papa Dudut, sa taxi na sinasakyan ko nung pauwi na ako sa bahay namin.
Natuwa talaga ako at nakarelate sa mga kwento na narinig ko, kaya naman naisipan kong sumulat sa inyong istasyon upang ibahagi ang pag-iibigan namin ng kababata kong si Iris. Magsisimula ang lahat noong nasa college pa lamang kami. Schoolmate kami ni Iris at naging kami noong high school pa lamang. Kung ilalarawan ko siya, masasabi ko na maganda talaga si Iris. Makinis ang balat, mahaba ang alon-alon niyang buhok at meron siyang magagandang pares ng mga mata. Mahal na mahal ko siya at para sa akin ay siya na ang babaeng gusto kong pakasalan at makasama habang buhay. Kaya nga palagi ko yung sinasabi at pinapaalala sa kanya. Nagustuhan mo ba yung fishball sauce nila Manong dito? Ay oo, ang sarap. Naparami tuloy ako ng lagay kanina. Ayos lang yun. Kung gusto mo pa, magsabi ka lang ha. Libre ko. Naku, baka maubos naman yung allowance mo kakalibre sa akin ng fishball Sus! Mura lang naman yung fishball eh. Ayos na yun. Tsaka date natin to kaya ako ang taya. Thank you, pero marami-rami pa naman akong natusok kanina. Tingin ko ayos na to. Okay, sige. Kain ka lang. Salamat. Hayaan mo, sa susunod kapag nakagraduate na tayo at meron na tayong sari-sariling trabaho, ako naman ang manlilibre sa'yo. Siyempre, hindi porke ikaw yung lalaki, ikaw na dapat ang laging taya sa mga date natin. Ililibre mo rin ako ng fishball? Hindi lang fishball, kahit anong masasarap at mamahaling pagkain na gusto nating kainin. Ano bang pangarap mong kainin? Parang wala naman. Iba kasi yung gusto ko. Hindi yung mga pagkain na bibili sa restaurant. Eh ano? Luto mo. Luto ko? Eh hindi nga ako marunong magluto. Yung simpleng pagpiprito nga lang ng itlog, palagi ko pang nasusunog. Kaya lagi rin akong pinapagalitan ni nanay eh. Paano raw ako mag-aasawa kung pagprito lang ng itlog eh hindi ko pa magawa ng tama? Anong sagot mo? Sabi ko, wala pa naman sa isip ko yung pag-aasawa kasi mga bata pa tayo. Tama naman, di ba? Oo, tama naman. Tsaka, nag-aaral pa tayo at yun ang mas focus ko. Kaya, pasensya ka na dahil hindi mo muna matitikman ang masarap na version ng luto ko. Dahil hindi ko pa yan priority na pag-aralan. Baka kasi pag sumarap ng mga luto ko isipin ng nanay ko na gusto ko na mag-asawa. Uy, pero wag naman sasama loob mo ha. Kagaya nga ng sinabi ko, mga bata pa tayo at nag-aaral pa lang. Hindi naman masama ang loob ko. Tsaka, naintindihan ko naman ang punto mo eh. Sure? Promise? Sure. Promise. Kaya kung ako sa'yo, mangarap ka ng masasarap na pagkain na gusto mong orderin at kainin sa mga future date natin. Kasi sagot ko na yan. Ako nang bahala. Sinisigurado ko sa'yo na magiging asensado ako sa buhay. Lalo na sa magiging trabaho ko. Alam mo naman na gustong-gusto ko magtrabaho sa opisina at magkaroon ng mataas na posisyon, di ba? Oo. Kaya nga wala pa talaga sa isip kong pag-aasawa kasi gusto ko muna unahin yung career ko. Ikaw ba? Anong pangarap mo pagka-graduate natin? Ang makasal tayo. Kasasabi ko nga lang na hindi ko pa priority yung pag-aasawa Kulit mo naman. Ikaw naman parang binibiro ka lang. Siyempre, magtatrabaho muna ako kagaya mo para makapag-ipon pampakasal natin. Naku, wag ka agad mag-ipon pampakasal natin. Mag-ipon ka muna para sa sarili mo. Ano namang gagawin ko sa perang yun? Marami. Pwede mong gamiting investment. Pwede kang bumili ng mga property, ganun. Pwede rin pang business, pang travel, o di kaya emergency fund. Naku, dami naman nun. Marami talaga. Kaya dapat yun ang unahin mo, no? Kaysa yung pampakasal natin. Ayaw mo lang yata akong pakasalan eh. Hoy, hindi ko sinabi yan, ha? Pero sana naiintindihan mo talaga ako, ha? Alam mo, naniniwala kasi talaga ako na malaki at malawak pa tong mundo na ginagalawan natin para manatili tayo sa iisang tabi lang. Anong ibig mo sabihin? Kasi kapag nagkapamilya na tayo, doon na lang tayo nakafocus. Lalo na sa mga magiging anak natin.
Alagain kasi sila. Gusto ko naman makasal sa'yo at maging nanay sa mga anak natin sa hinaharap. Pero, tsaka na yun, mas gusto ko munang tuparin yung mga pangarap ko para sa aking sarili. Pag okay na ako, tsaka na tayo magpakasal. Papadudod sa aming dalawa ay masasabi ko na si Iris ang mayroong mataas na pangarap. Hindi naman sa minamaliit ko ang pangarap ko kundi magkaiba lang talaga kami ng gustong gawin sa oras na makapagtapos na kami at makapagtrabaho. Priority ko kasi ang pagbuo namin ng sariling pamilya. Samantalang si Iris ay gusto munang bumuo ng career, bagay na sinusuportahan ko rin naman. Hindi nga nagtagal ay natupad na nga ang isa sa mga pangarap namin ni Iris nang makapagtapos kami sa kolehiyo. At makalipas lamang ang isang linggo ay nabalitaan ko na may job interview na si Iris mula sa kumpanya na matagal na pala niyang inaplayan. Samantalang ako ay gusto munang magpahinga dahil nakakapagod mag-aral ng ilang taon. Noong natanggap ni Iris ang trabaho ay saka naman ako nag-apply ng mapapasukan. Hindi nagtagal, pareho na kaming may sariling trabaho at makaraan ng 2 taon ay nag-decide na kaming mag-live-in, Papa Dudut. Pagod ka ba? Sakto lang. Nangalay lang tong binti ko kakatayo kanina dun sa sakayan nung nag-aabang na tayo para makauwi. Grabe, ang tagal natin nakasakay. Muntik pa tayong abutan ng ulan. Oo nga eh. Buti na lang nakauwi na tayo, no? Buti pa, masayihin ko na lang muna yung binti mo habang nakaupo tayo rito sa sofa. Ay, sure ka? Hindi ka ba pagod? Di naman, konti lang. Tsaka pagdating sa'yo, hindi ako mapapagod. Naku, ang corny. Oh, ayan. Ayusin mo pagmasahe, ha? Oo naman. Siguradong mawawala yung pamamanhid nito. Sana nga. Grabe, no? Anong grabe? Ang saya-saya ni Laika at Dion dun sa kasal nila kanina. Kala mo naman hindi ka muntik maghiwalay dahil kailangan pumunta ni Dion sa Australia para magtrabaho. Kilala naman natin si Laika na hindi talaga kaya ang LDR, di ba? Pero nakaya pa rin naman niya dahil sobrang faithful din kasi ni Dion. Never din niyang pinaramdam kay Laika na malayo sila sa isa't isa. Piruin mo, araw-araw tumatawag at nagve-video call. Ganun naman talaga mga taong nagmamahalan. Walang distansya ang makakahadlang. Kaya nga bilib din ako sa relasyon nila kasi nagawa pa rin nilang harapin yung mga takot at agam-agam nila sa mga sarili nila para sa future nila. Yang si Dion, ayaw niyan sana magtrabaho sa ibang bansa kasi nga raw iba yung kultura doon kaysa rito sa Pilipinas. Tsaka kakagraduate lang natin noon, aalis agad siya. Si Laika naman, ayaw sa LDR pero sumugal pa rin sila. Sabi sa akin ni Laika pareho raw nilang pinag-ipunan ni Dion yung ginastos sa kasal nila. Pero mas malaki pa rin daw dun yung parte ni Dion. Tapos meron din daw silang kanya-kanyang savings at meron din para sa magiging anak nila. Galing no? Nakakatuwa sila. Oo nga, nakakatuwa nga. Tayo kaya, no? Anong tayo? Kailan kaya tayo? Ikakasal? Sira, hindi. Magkaka-baby. Gusto mo ngayon na, unahan na natin yung dalawa. Uy, ayoko pa. Grabe naman sa pagtutol. Sorry naman. Pero seryoso ba yun? Na ayaw mo pang magka-baby tayo? Oo, seryoso. Pero, di naman na tayo mga bata eh. Tsaka nakatira na tayo sa iisang bubong na parang mag-asawa. Parang pa lang, pero hindi pa tayo kasal. O edi, will you marry me? Sira, ikaw talaga, no? Anong ako? Seryoso ko rito, nagpo-propose ako sa'yo. Talaga? Bakit walang sing-sing? Anong wala? Meron, teka. Kukunin ko ah. Uy, sandali! Uy, joke lang! Joke lang kasi! Anong joke lang? Alam ko naman na may sing-sing ka na dyan kasi... Kasi nakita ako nung nakaraang araw nung nag-aayos ako ng kwarto natin.
Nakita mo? Ibig sabihin, inusurpresa yun. Ayos lang naman, pero hindi pa rin naman ako handang magpakasal sa'yo eh. Kaya, okay lang din na huwag ka muna mag-propose. Ane pa. Di pa nga ako nagpo-propose, rejected na ako agad. Hindi naman sa ganun, pero sana naiintindihan mo, Edgar. Naiintindihan ko naman na hindi ka pa handa na magkapamilya tayo. Tsaka, yung singsing na yun, andun lang naman yun. Yun mawawala. Nakatabi lang yun kung kailan ka na handa. Thanks, Edgar. Tsaka, salamat din sa pagmasahe ng binti ko ah. Medyo nawala na nga yung ngalay. Wala nga naman. Buti pa, maliligo na ako para makatulog na tayo. Okay, sige. Lock mo yung banyo. Baka pasukin kita. Sira ka talaga. Papadudot, aaminin kong nalungkot ako sa pagtanggi ni Iris at bahagyang nadismaya dahil buong akala ko ay handa na siyang makasal. Dahil nakatira na kami sa isang bubong. Pero nagkamali ako. Hindi pa pala talaga niya gusto, lalo na nagsisimula pa lamang kami sa aming mga career. Tama naman siya kaya sinantabi ko ang pansarili kong kagustuhan at nirespeto ang sa kanya. Nag-focus na lamang kami sa aming kanya-kanyang trabaho habang patuloy na nangangarap ng maganda at maayos na buhay para sa aming pamilya sa hinaharap. Naging numero 1 akong taga-suporta ni Iris pagdating sa mga bagay na gusto niyang maabot, lalo na sa kanyang trabaho. Labis ko rin siyang hinahangaan dahil nakita ko sa kanya ang determinasyon na matupad ang mga pangarap niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, kapag mahal mo ang isang tao ay sinusuportahan mo siya sa lahat ng bagay na gusto niyang makamit sa kanyang buhay. Basta hindi yon nakakasama sa kanya at sa inyong relasyon. Yon kasi ang paniniwala ko. Kaya nga buong buo kong sinusuportahan si Iris sa pangarap niya habang pinagsisikapang matupadin ang sarili kong pangarap. Mataas ang ambisyon ni Iris na ma-promote sa kanilang kumpanya. Samantalang ako ay kontento na sa posisyon ko. Basta kumikita ako ng disente ay hindi na ako naghahangad pa ng sobra. Pero naunawaan ko naman si Iris kung tingin niya ay hindi pa sapat ang naaabot niya at gusto niya pang umangat. Napaka-hardworking at dedicated niya kasing tao pagdating sa kanyang trabaho. Mabilis na lumipas ang 2 taon at nakatuon lamang ang atensyon ni Iris sa katuparan ng kanyang mga pangarap, papadudot. Babe, kanina ka pa dyan sa harap ng laptop mo ah. Hanggang dito ba naman sa bahay, nagtatrabaho ka pa rin? Grabe ka naman sa kanina pa. Mga 30 minutes pa lang naman ako nagtatrabaho ah. Tsaka, kailangan ko na kasing gawin to eh. Dahil baka matambakan ako pag sa opisina ko pa to ginawa. Wala ngang alam yung boss ko kundi magparash ng trabaho kahit nga hindi pa nakakasayad yung puwet ko sa upuan. Gaano pa ba katagal yan bago matapos? Di ko alam. Ano ba yan? Anong ano ba yan? Ano ba to? Trabaho ko nga. Alam ko, nakikita ko. Pero gusto ko lang naman napansinin mo ko dahil malapit na ako magselos dyan sa trabaho mo eh. Ano ka? Bata para magselos sa trabaho ko? Babe naman eh. Yung kasi ang pinapalabas mo eh. May paselos-selos ka pang nalalaman eh, may trabaho ka rin naman. Meron nga, pero ginagawa ko lang sa opisina at hindi ko inuuwi dito sa bahay natin. So, anong pinapalabas mo? Masama na kahit hanggang dito sa bahay nagtatrabaho ako? Hindi sa ganun, babe. Pero ang akin lang sana, magkaroon naman tayo ng quality time. Yun bang tayo lang at wala kang trabahong ginagawa? Anong tayo lang? Magkasama naman tayo sa bahay ah. Hindi pa ba sapat yun? Iba naman yun eh. Paanong iba? Sige nga, ipaintindi mo sa akin kasi nabobo ko bigla eh. Babe naman eh. Wag mo akong mababe-babe ha. Pinaglaanan kita ng ilang minuto para ipaliwanag kung anong ibig mong sabihin dyan kahit na busy ako rito sa trabaho ko. Yan na nga ang point ko.
Palagi kang busy sa trabaho mo na ultimo rito sa bahay, nagtatrabaho ka pa rin kaya napapabayaan mo na ako. Paano kita napapabayaan eh hindi ka naman toddler para intindihin ko, di ba? Ano, batang paslit ka ba? Sabihin mo para ipagtimpla kita ng gatas at maipagheli kita nang makatulog ka na dyan. Iris naman eh. Akala mo yata nakikipagbiruan ako sa'yo eh, no? Itong mukhang to, tingnan mo, mukha ba ako nakikipagbiroan? Seryoso ako, Edgar. Alam mo, inistorbo mo na nga ako rito sa ginagawa ko. Sinira mo pa yung mood ko. Dapat chill lang ako lalo na't nasa bahay ako eh. Kasi wala yung maiingay kong kaopisina na puro chismisan lang ang alam. Pero heto ka, pinasasama ang loob ko dahil sa tantrums mo. Di ako nagtatantrums ha. Anong hindi? Eh anong tawag mo dyan sa ginagawa mo? Humihingi lang ako ng oras sa'yo. Pwes, busy ako. Sorry, kaya wala akong mabibigay na oras sa'yo. Kita mo nagkukumuhog na akong matapos tong ginagawa ko, tapos ini-stress mo pa ako? O di yan, imbis na natapos ko to agad, wala na. Bumagal ako lalo na kasi inistorbo mo. Sobra ka naman sa inistorbo. Bakit? Totoo naman ah. Naglalambing lang naman yung tao. Wag mo muna akong lambingin ah, kasi wala nga ako sa mood. Buti pa, lumayo-layo ka muna. Nakakapikon ka na. Nakakasira ka ng momentum eh. Wala ka bang ibang gagawin? Gumawa ka kaya ng kahit ano, wag mo lang ako istorbohin. Kaya Mut, alis na! Alis! Oo na. Makapagtaboy naman to. Ano tingin mo sa akin, aso? Bahala ka na mag-analyze, basta ako busy dito. Tsaka huwag ka munang bumalik sa kwarto ha. Ayoko sabi ng istorbo. Papadudot na uwi nga sa pagtatalo at tampuhan ng simple kong paglalambing kay Iris. Aminin kong nasaktan ako ng husto dahil hindi naman mabigat na bagay ang hinihiling ko. Nami-miss ko lang talaga siya at gusto kong magkaroon kami ng oras sa isa't isa na walang trabahong namamagitan. Pero pinanindigan ni Iris na mas importante ang trabaho niya kesa sa akin. Ilang araw din kaming hindi nagkibuan hanggang sa hindi na ako nakatiis at ako na ang nag-sorry. Naging okay din naman na muli kami at tulad nung dati ay inunawa at sinuportahan ko na lamang siya. Hanggang sa nagbunga ang pagsisikap ni Iris nang ma-promote siya sa pinaka-aasam-asam niyang posisyon. Kaya naman labis ang saya naming dalawa. Kaya lang papadudot ay doon pa lamang pala magsisimula ang pinakamalaking pagsubok sa aming relasyon. Dahil nga lalong naging busy si Iris sa kanyang trabaho, papadudot. Babe, bakit nakatuto ka na naman sa laptop mo? Nag-email kasi tong boss ko. May pinapagawa siya na kailangan ko raw maipasa ngayong araw. Kaya gagawin ko muna. Mamadali kasi yun lagi. Di ba pwedeng mamaya na lang yan? Mauhuli na tayo sa lakad natin eh. Hindi ka ba nakikinig? Nagmamadali lagi yung boss ko. Gusto niya maibalik sa kanya kagad kung ano man yung pinapagawa niya. Sobra namang demanding yan, rest day naman natin. Oo, pero ganun talaga. Sandali lang ba talaga yan? Tingin ko hindi kasi dami pala niyang email. Oy, naku. Huwag mo sabihin na gagawin mo lahat yan ngayon. As usual, trabaho ko to eh. Tsaka, kailangan magpag-good shot ako sa boss ko lalo na't kakapromote ko pa lang. Di mo naman kailangan gawin yan eh. Tsaka dapat marunong rumispeto yung boss mo sa personal mong oras. Yaman mo na. Ganun talaga ang mga boss eh. Tsaka sila rin naman, hindi uso yung personal na oras pag nagdedemand ang may-ari ng kumpanya. Kahit na. Hindi naman tayo robot na nakaprogram lang para gumawa ng trabaho na iuutos nila. Tao tayo, no? Yan ka na naman eh. Anong ako na naman? Hindi mo na naman iintindihan yung trabaho ko. Palibasa, hindi mo maranasang maging busy sa buhay mo. Di naman yata tama na ikumpara mo yung trabaho ko sa trabaho mo. Hindi ko naman kinukumpara. Sinasabi ko lang kasi mukhang hindi naman tayo nagkakaintindihan eh. Nagagalit ka na naman eh. Akala ko ba proud and happy ka na na-promote ako? Proud and happy naman talaga ako. Pero may importante kasi tayong lakad ngayong araw, di ba? Papunta na nga sana tayo kung di lang nag-email sa'yo yung boss mo eh. Tingin ko, di na ako makakasama sa lakad natin. Ano ka mo? Eh paano na lang yung birthday party ni Mama? Tuloy pa rin naman yung kahit wala ako dun, di ba? Oo nga, pero hahanapin ka nila sa akin, Iris. Hintay lang ka na lang. Sabihin mo, busy o may emergency. Bala ka na. Basta, di na ako makakasama. Sus,
Anak naman ng toko. Kung ako sa'yo, lalakad na ako dahil baka magtaka yung mama mo kasi wala ka pa dun. Paano ako lalakad hindi nga kita kasama? Mapapatawad naman siguro ako ng mama mo kung hindi ako umattend ng birthday party niya, di ba? Pero yung boss ko, hindi. Kaya kailangan ko na talaga tong gawin. Sana maintindihan mo. Ako na lang ba palaging iintindi sa'yo? Gusto mo na lang ba palagi yung boss mo ang masusunod? Paano naman ako at yung gusto ko? Edgar, please. Huwag mo naman akong stressin, no. Dami-dami ko pang gagawin. Nakikita mo ba tong sangkatutak na email sa akin? Di ko nakasalanan yan. Ginusto mo naman yan eh. Tsaka bahala ka ma-stress dyan. Buti pa alis na ako. Kung ayaw mo sumama, diwag. Bahala ka sa buhay mo. Gawin mo na lang yung trabaho mo. Total, mas mahalaga naman yan sa'yo at mas mahal mo pa nga yata yan kaysa sa akin. Edgar naman eh. Huwag mo naman akong kontrolin. Pinagsasasabi mo. Di kita kinokontrol, no? Gusto mo na unahin ko yung ibang bagay kaysa sa trabaho ko na hindi hamak na mas importante. Paano hindi pag-control yung kung yung gusto mong masusunod? Kinokonsensya mo pa ako eh. Mukha namang wala kang konsensya eh. Kaya bahala ka na dyan, alis na ako. Edgar! Diyan ka na. Papa Dudut, hindi totoo na gusto kong kontrolin ang buhay ni Iris. Kaya naman naggalit ako nang sabihin niya sa akin ang bagay na yon. Sa katunayan ay mas kinokontrol pa nga siya ng trabaho niya. Kaya naman apektado ang aming relasyon. Pero hindi yon nakikita ni Iris dahil mas galit siya sa akin at para sa kanya ay sarili lamang ang iniisip ko. Pero hindi yun totoo dahil sinusuportahan ko siya at patuloy na sinusuportahan pa rin sa mga bagay na gusto niyang makamit, lalo na sa trabaho niya. Kaya bago pa kami mauwi sa matinding away ay nagdesisyon na akong umalis mag-isa. Samantalang si Iris ay nagpaiwan sa bahay para gawin ang mga trabaho niya. Siyempre hinanap siya ng parents ko. Pero nagdahilan na lamang ako na may nakakahawa siyang sakit kaya hindi ko na siya sinama pa. Naniwala naman sila pero pinayuhan nila akong umuwi ng maaga upang may makasama sa bahay ang aking nobya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi kami agad nagkaayos ni Iris matapos ang away naming yon. Tumagal pa ng 1 linggo bago kami nagpansinan. Sa katunayan ay bigla na lamang kaming nag-usap na parabang walang nangyari. Noong nagtangka akong pag-usapan namin ulit ang away namin ay agad sinabi ni Iris na kalimutan na lang daw namin yon kasi ayaw na niyang ma-stress pa. Pero ramdam ko na malaki na ang pinagbago ni Iris lalo na sa pakikitungo niya sa akin. Oo, magkasama pa rin kami sa isang bubong at magkatabi sa kama pero mas gusto na lamang niyang nakatalikod sa akin kapag matutulog kami. Ayaw niya na hinahawakan, niyayakap o dinidikitan ko siya. Hindi na rin kami sabay kumain lalo sa hapunan dahil madalas na siyang ginagabi galing sa trabaho. At kumain na raw siya. Pag rest day naman namin ay natutulog lamang si Iris maghapon para makabawi daw ng lakas. O di kaya ay lumalabas siya para makipagkita sa mga kaibigan niya. Kaya nga naisipan kong bumawi sa kanya sa pamamagitan ng pag-aasikaso sa kanya at pagluluto ng paborito niyang pagkain nang sa ganon ay unti-unti ko ulit makuha ang loob niya. Kaso'y hindi naman pinapansin ni Iris ang mga effort ko hanggang sa isang gabi ay kinausap niya ako. Pwede bang mag-usap tayo? Nag-uusap na tayo ah. Ano pa bang klaseng pag-uusap yung gusto mo? Seryoso ako ah. Huwag mo akong pinipiloso po. Pagod ako galing sa trabaho, huwag mo nang dagdagan. Please lang. Kasalanan ko na naman. Ikaw lang naman yung nagpapakapagod sa trabaho mo na akala mo pamamanahan ka sa kumpanya nyo. Kaya ganyan ka umasta. Anong sabi mo?
Akala mo ba hindi ko napapansin na simula nung na-promote ka, mas lalo ka nang naging busy? Kahit nga nandito ka sa bahay, hindi ka pa rin makausap ng matino. Dahil kung hindi ka nagtatrabaho, natutulog ka naman maghapon. O kaya nakatutok sa cellphone mo o lumalabas kasama yung mga kaibigan mo. Pati pa naman yung mga bagay na ginagawa ko para sa sarili ko, sinisita mo pa rin? Ako nga hindi nakikialam sa mga ginagawa mo eh. Kung may labas ka na kasama mga kaibigan mo, nakarinig ka ba sa akin ng reklamo? Wala naman, di ba? Wala nga. Kasi alam mo kung anong tingin ko? Ano? Na wala kang pakialam sa akin. Ano, tama ako no? Sagutin mo ako, tama ako no? Oo na! Oo na, tama ka! Wala na nga akong pakialam sa'yo at sa kung ano pang gusto mong gawin sa buhay mo. Bakit? Dahil kinain ka na ng sistema mo sa trabaho mo? Totoo, di ba? Sabihin mo. Dahil hindi na kita mahal. Anong sinabi mo? Hindi mo na ako mahal? Oo. Hindi na. Kailan pa? Matagal-tagal na rin. Bakit ngayon mo lang sinabi? Kasi nga, tinitimbang ko pa yung nararamdaman ko eh. Baka napagod lang ako, ganun. Na kapag pinahinga ko naman magiging okay tayo. Na manunumbalik ulit yung pagmamahal ko sa'yo katulad ng dati. Pero, hindi eh. Hindi na talaga at mas lumayo pa yung loob ko sa'yo tuwing nag-aaway tayo. Wala lang akong sinasabi pero naiipon na yun sa loob ko eh. Hanggang sa isang araw, nagising na lang ako. Wala na talaga. Ayoko nang subukang ayusin yung relasyon natin. Mas mabuti pa na maghiwalay na lang tayo. Maghiwalay? Oo, Edgar. Sorry pero sana maintindihan mo. Malayong malayo na tayo sa dating tayo eh. Tsaka, tingin ko, hindi ko mabibigay yung pamilya na matagal mo nang gusto kasi nga, mas nakafocus ako sa career ko. Masaya naman ako sa ginagawa ko kaya naisasantabi kita. Na-realize ko na ang unfair ko sa iyo kasi pinaghintay kita ng matagal pero hindi pa rin pala sapat yun. Iris, please. Baka nabibigla ka lang. Pag-usapan muna natin to. Please. Hindi ako nabibigla. Seryoso na ako sa desisyon ko. Kaya, sana maintindihan mo yun. I'm really, really sorry, Edgar. I'm really sorry. Papadudot masakit pa rin pala kahit na inaasahan ko na mangyayari ang bagay na yon. Hindi ko napigilang umiyak dahil para bang pinipiga ang puso ko sa tindi ng sakit. Nagmakaawa pa nga ako kay Iris pero ramdam ko talaga na ayaw na niyang ayusin ang aming relasyon. Kaya naman nagpaubaya na lamang ako. Siguro'y nagbago na lang talaga ang priority niya at hindi na ako doon kasama. Kaya nga kahit na malungkot ay kailangan ko yung tanggapin. Umalis na rin si Iris sa nirerentahan naming apartment at nakiusap siya na huwag ko na siyang kukulitin pa. Sa abot ng makakaya ko ay nirespeto ko ang kahuli-hulihan niyang hiling at nag-focus na lamang sa pag-move on. Papadudot, makalipas ang 9 na taon. Neto namang 2025 ay inadya ng kapalaran na magkita ulit kami ni Iris sa kasal ng common friend namin. At masasabi ko na kahit matagal na panahon na nang huli ko siyang nakita, ay hindi pa rin nagbabago ang itsura niya. Maganda pa rin siya katulad nung Iris na dati kong minahal, Papadudot. I'm sorry, Edgar, pero matagal na akong kinakain ng konsensya ko eh.
At naisip ko na matatahimik lang ako pag nakausap kita at nasabi ko sa iyo yung totoo. Kaya nga, sinamantala ko na yung pagkakataon para makita tayo rito sa kasal ng kaibigan natin. Ano ba yung sasabihin mo? I'm sorry kasi nag-cheat ako nun sa relasyon natin. Akala ko ba nawalan ka lang ng pagmamahal sa akin? Totoo naman yun, pero kasi may iba na kasi akong nagugustuhan nun at yun nga, yung napangasawa ko. Boss ko siya eh. Simula nung napromote ako nun sa trabaho palagi na kaming magkasama. Mas madalas pa nga kaming magkasama kaysa sa atin kahit nakatira tayo sa iisang bubong. Tapos, ayun, hindi ko na napigilang mahulog sa kanya kasi mabait naman pala siya. Alaga, maaalalahanin. Bakit? Ganon din naman ako, di ba? Oo, pero malaki pa rin ang kaibahan niyo dahil mas mataas yung pangarap ng boss ko. Hindi kagaya mo na kontento lang sa kung anong meron ka. Linawin ko lang hindi naman masama yung gusto mo Oo, pero hindi tayo pareho ng gusto. Kaya mas nagustuhan mo yung tao na katulad mo. Ganun na nga. Kaya nga humihingi ako ng tawad sa'yo. Matagal na panahon na rin naman ang lumipas. Hindi na natin maibabalik yung nakaraan. Siguro, meron din talaga akong pagkukulang. Kasi masyado akong nakampante sa mga gusto ko. Di naman sa ganun kasi sinuportahan mo naman ako Hinintay mo pa nga na maging handa ako pero ako lang talaga yung may problema. Hindi ako naging handa sa'yo pero sa iba naging handa ako. Kagaya nga ng sinabi ko nakaraan na yun. Ang mahalaga yung ngayon. Hindi naman ako galit sa'yo. Nagtatampo, oo. Pero hindi naman kita matitiis Salamat kung ganun. Tsaka marami ka rin namang itinuro sa akin na natutuhan ko sa buhay nung nagkahiwalay tayo. Doon ko sinimulang punan yung mga bagay na wala sa akin. Mas inayos ko yung sarili ko. Mas nag-focus ako sa career ko kasi naisip ko na kung magkikita tayo isang araw at nalaman mong hindi pa rin ako successful, baka dismaya ka sa akin. Ikaw talaga? Di mo naman kailangan gawin ang bagay na yan dahil sa akin. Gawin mo yan para sa sarili mo. Ginawa ko na nga. Pero tama ka na hindi ko na dapat isipin na para sa'yo yun dahil matagal naman na tayong tapos Oo. Pero ano ba yung sinabi mo kanina tungkol sa asawa mo kaya hindi ka okay? Bakit? May nangyari ba? Meron. Kamamatay lang kasi niya nitong January dahil sa cancer. Kaya nga nasabi ko na medyo hindi pa ako okay. Ganun ba? I'm sorry at condolence. Ikaw, kumusta ka na? Single ka pa rin ba o may sarili ka ng pamilya? Meron na. May asawa na ako at 2 anak. Ganun ba? Oo. Kaya nga nasabi ko kanina na hindi ko na dapat isipin kung ano ang sasabihin mo sakaling magkita tayo ngayon. Kung successful ba ako o hindi. Kasi mas dapat kong isipin kung ano ang sasabihin ng pamilya ko. Lalo na ng mga anak ko. Kaya dapat maging successful ako para sa kanila. Papadudot na putol na ang pag-uusap namin ni Iris nang tawagin siya ng isa naming kaibigan. Nag-excuse naman ako dahil tumawag ang misis ko ng mga panahong yon. At pagkatapos, nalaman ko na lamang na umuwi na pala si Iris. Masaya ako na nagkita ulit kami pagkalipas ng mahabang panahon, ngunit malungkot dahil meron siyang pinagdaraanan. Pero katulad ko noon ay alam ko na makaka-move on din si Iris. Sa ngayon ay nakafocus na lamang ako sa sarili ko at sa aking pamilya. Wala akong ibang hangad kundi ang mabigyan sila ng maayos at komportabling buhay. Matagal na kaming tapos ni Iris at ang sulat ko na ito sa inyong programa, ang magpapatunay noon.
Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay ko sa Barangay Love Stories. Sana'y marami sa mga kabarangay natin ang nakarelate sa aking kwento. Lalo na yung mga kapwa ko dyan na iniwan sa ere. Huwag kayong mawala ng pag-asa dahil makakausa din kayo. Ang inyong forever, kapuso, at kabarangay, Edgar. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.